sacrifice daw. Yung iba sabi, gift. Yung iba sabi, love. Yung iba sabi, talaga ang dami. Tapos marami nagsabi sa akin, sabi, Ansley, isa lang ba? Hindi ba pwedeng dalawa? Hindi ba pwedeng tatlo? Bakit? Because our mothers means everything to us. Lahat. Kung sino tayo ngayon, kahit yung mga magulang ngayon, kaya tayo nandito tayo dahil sa ating ina. Tama po ba? Ngayon po, hayaan niyo po na mag-share po ako sa inyo ng isang verse daw. Yung isang verse na nagpapakita po ng isang anak na kung saan he assured the future of his mother. At the same time, inassure niya yun that there's someone to taken care of ng kanyang mother. Gusto ko pong i-ano sa inyo ang verse ng John 19:26-27. Okay, sabi diyan, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Pwede po tayong manalangin sandali. Panginoong Diyos, sa dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw to Lord God as we celebrate, Lord, ang Mother's Day, Lord God. And hayaan mo, Panginoon, na sa araw nito, Lord God, mag-give namin yung honor, Lord God, ang pasasalamat, Panginoon, sa aming mga nanay, Panginoon. Because without them, Lord God, kami po'y wala dito, Panginoon, sa mundo. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, sa paggamit mo sa kanila, Panginoon. At sa oras ito, Lord God, ay sila ay aming maparangalan, Panginoon, at mapasalamatan, Panginoon Diyos. Maraming nga po salamat sa aming mga anak na patuloy, Lord God, na kami bigyan mo, Panginoon, ng kaalaman, ng kaalaman at kaunawaan, Panginoon, upang maibigay namin, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, sa aming mga ina. Amen. Amen. Okay. Gusto ko pong ipakita yung isang clip ng video. Yan, ipe-play. אמרת, תיחרוס בית קדיש, ותפנה לפתלת יומין, לקהל מרד מן צלווה. הנחו משיח! אנא אמר, ירודהו מן צלווה, דינקדזה ונהמין. אבא, יש מקום. תלעי תנמול. תיאבקין. واحد باكر هالمشبات هن تشبت عني أنت صديق به أشعل عن تقول لي أدني بس منادي تيته نبالك. يوم عدنا تخويني. وباكي يوحنا بارلو Mark. It's a simple word sa Bible, but it means a lot. Let's look this scenario. In picture, 3 heavy laden on the cross of Calvary at nasa center si Jesus Christ. Then surround nila Jesus Christ is yung mga soldiers na nagbabantay. Then even the religious leaders rejoice sa pagkapako ni Jesus Christ. But si Jesus Christ nakapako sa krus ng Calvary, pero naisip niya ang kanyang
nanay. Tama ba? Sabi doon, when Jesus saw his mother there and the disciple whom loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." From that time on, the disciple took into his home. Nakita niyo po yung ginawa ni Jesus Christ, di ba? Sa pangatlong word niya, hindi niya inalis yung pagtingin niya o pag-alala niya sa kanyang ina. Sabi nga doon, yung kanyang duties, yung duties niya sa man and sa ating Panginoon is nagampanan niya. Bilhin nyo, sakripisyo, dala, pasan, yung buong, di ba? Tignan nyo dala niya ang kasalanan, di ba? Ng buong mundo. Pasan-pasan niya sa kanyang balikat. Siya'y naghihira, nagdurusa, pero naisip niya ang kanyang ina. Realize this, mga youth, lalo sa mga youth. Ganito, tayo minsan, pag tayo nasa kasarapan ng pamamasyal, kasama mga barkada natin, di ba? Nagte-text ang nanay natin, "Asang ka na, gabi na." Pero minsan, ini-ignore nyo. Tama ba? Di ba? Mas tumama yung mga ina. No, sa inyo. Di ba? Ganun minsan Di ba? Minsan tayo, kumakain tayo ng napakasarap na pagkain, enjoy tayo, binubusog natin ang sarili natin, pero naalala ba natin ang ating ina? Di ba, nakita nyo? Pero si Jesus Christ, di ba, nakapako sa krus? Di ba? Hirap na hirap, pinapahirapan, pero siya mismo, naalala niya ang kanyang ina. Pwede ba tayong mag-amen dyan? Amen. Okay, basahin ko rin po dito. When God gave the 10 Commandments, He gave us instruction how we should be filled and act toward our parents. Sabi ito sa Exodus 20:20. Yan, Exodus 20:12, sorry. Yan. Honor your mother and your father so that you may live in the land the Lord your God is giving you. Then, Paul's admonition in Ephesians 6:1-2, sabi doon, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it will go well with you and that you will enjoy the life on the earth." Amen? Ayan po ang gusto ng Panginoon. As anak, ibigay natin yung pagsunod, yung paggalang sa ating mga magulang. Tulad ni Jesus Christ, sabi ko nga po kanina, imagine that Jesus Christ on the cross of Calvary, hindi niya po isiniwalang bahala. He thinks of his mother and he assured that there's someone to take care of ng kanyang ina. So, kasi ito, gusto ko rin pong i-share sa inyo. Ano ba yung maibibigay mo sa iyong ina, sa iyong mother? First, give your mother affirmation. Yan. Give your mother affirmation. So, sino dito yung mga anak? Pwedeng makita ko yung kamay ng mga anak. Yung nagsasabing sila'y anak para sa kanyang mga ina. Ayan. Halos lahat, di ba? Siyempre lahat. Lahat tayo. Tayo naging anak sa ating mga ina. Ito, nasabi na mo na bang, Jervin? Hindi. Nasabi mo na bang, Nay, mahal kita? Ayun. Di ba? Kasi ganito. Kasi minsan tayo, di ba? Minsan tayo ganito Alam nyo, hindi natin nasasabi yan ng verbal sa ating mga nanay. Alam mo kasi, minsan dahilan natin, hindi ko to kailangan pang sabihin sa kanya kasi alam naman niya yun Alam naman niya yun na mahal ko siya. Tama? O kaya, hindi ko na kailangan itong sabihin kasi pinapakita ko naman sa kanya Tama? Tignan nyo. Bihira nyo lang masabi yan sa iyong ina. At bihira. At kung meron man, napakaswerte naman ng nanay na yon. Give our mother
a verbal affirmation. Sabihin mo sa kanya, ang ating ina ang una nagmahal sa atin. Minahal tayo niyan. Diba? 9 na buwan sa sinapupunan, pinalaki, minahal tayo niyan sa lahat ng bagay. Actually, ang ina po, mahal tayo na higit pa sa kanilang buhay. Diba? Ibalik natin yung pagmamahal. Let's give a verbal affirmation sa ating mga magulang. Sabihin mo, mahal kita nanay. I love you, mom. Diba? Let's express the love para sa ating mga magulang. Next, give your mother affection. Yan. Meron akong nakikita dito sa mga youth na talagang pag nakita na, alam mo yung nakayapos, di ba? Ang tanong, kailan yung huli mong niyapos yung nanay mo? Ano po? Kailan daw huling sinakal yung nanay mo? Naku po, wag naman ganun. Yan. Kailan mo huling niyakap ang nanay mo? Kailan mo huling hinalikan ang nanay mo? Di ba? Ha? Ngayon lang. Ayan. Kumbaga, siya yung unang-unang, humawak sa atin di ba? Di ba? Siya yung unang-unang, alam nyo, nakikita ko sa mga nanay, beri nyo, pag kinakabagan, alam nyo naman siguro yun, no? Di ba? Ano ba tawag doon? Ascete de manzanilla ba yun? Di ba? Talagang para hindi kabagan ng anak, talagang hanggang talampakan. Tama po ba? Binibigkisan. Ngayon ba may big kiss pa ba? Parang ako nakaabot ng big kiss talaga eh. Ayun. Binibigkisan. Di ba? Yung bunbunan, nilalagyan ng di ba? Para hindi lamigan. Kumbaga, sabi dito, she's the first person who ever touched you and she constantly touched you. Ako nga kahit ngayong malaki na, nung nakaraan nagkasakit ako, ang nanay ko talagang pawis. Nagigising pa yun na madaling araw para punasan lang ang likod ko. Diba? Hanggang ngayon. Diba? Ayan. Ayan ang ina. Kumbaga, let's give your mother an affection. Kumbaga, iparamdam natin sa kanya, lalo ngayon, tayo malalaki na, mas malalakas, ibigay natin yung pagmamahal. Meron akong ikukwento ito, affection. Isang beses, umuwi ako ng bahay. Yan, umuwi ako ng bahay. Sabi ko, ang bango, may prito. Ngayon, pagtingin ko sa kawali, puro tinik, sabi ko, si nanay, piniprito pa yung tinik para sa pusa. Napakaswerte naman pusa nito. Tinanong ko siya, sabi ko, Nay, kanino yan? Ano gagawin mo dyan? Ulam ko. Nyek, sabi ko, ulam mo yan? Sabi ko, tinik, ulam mo yan, kakapiraso lang ang laman. Hindi ko naman po masisi. Kasi po, nang time pong yun, talaga namang wala si daddy, no? Wala si daddy. Yan. Buti wala dito. Yan. Kumbaga, that time, talaga nabubuhay kami ng sarili. Pero gumagawa siya ng paraan para may makain. Alam mo nga, sabi ko sa kanya, sige, Nay, kumain tayo. Biriin mo, dahil sa kanya, nakakain ako ng tinik. Di ba? Pero ang sarap. Alam niyo kung bakit? Ang sarap kasi malutong. Malutong, lalo yung ulo ng galunggong, ang sarap talaga. Pero syempre, may konting laman-laman. Syempre, affection. Pinaramdam ko sa kanya na kahit ganito tayo, mabubuhay tayo. Di ba? Iparamdam natin sa ating mga magulang. The next is, give your mother acknowledgement. Sabi nga dito, mothers have an incredible job. Tama po ba? Tignan niyo yung picture dyan. Meron pala ako dito na di ba? She plays a special role. Sabi nga ang mother daw is full-time sa kanyang trabaho. Pero, full-time sa kanyang trabaho, pero walang sweldo. Walang bayad, pero ginagawa niya ito. Tama ba? Di ba? Walang sweldo. Gigising ng umaga. Ayan, gusto ko i-share yung Proverbs 31. Diba? Ito yung
katangian ng isang ina, maging ng isang asawa. Di ba, gumigising ng maaga, di ba? Tapos paghahain ka, tapos pagdating ng, di ba, pagdating ng gabi, siya pa yung huling matutulog, di ba? Tapos siya pa yung unang gigising, trabaho sa kanyang lahat. Alam niyo yun? Di ba? Minsan, hindi natin tinitignan yun o hindi natin nakikita yun. Di ba? Acknowledge. Di ba? Acknowledge our mother. Sabi nga, i-acknowledge natin ang ating magulang, ang ating ina sa lahat ng kanyang ginagawa. Alam mo, dito natutuwa ako, no? Eto, minsan kasi yung mga nag-FB, example ko lang, sino ba yun? Sino ba yung sumali? Si Aliyah ba yun? Tapos si Rosalie. Alam mo bang, yung support ng, ng ina sa kanyang anak, tapos yung anak, na itinatag pa yung ina para pasalamatan. Di ba? Alam mo yun, kumbaga nakita ko doon, minsan sabi ko, nakakatuwang makita ang anak na nag-acknowledge doon sa pagsuporta, yung anak na nagpapasalamat, yung anak na nagbibigay pugay doon sa kanyang ina. Di ba? At sa ina, napakasarap. Napakasarap isipin na dahil pinalaki kita, eto, inaani ko na ang pagmamahal na binigay ko sa iyo. Tama? Next, number 4. Malapit na akong matapos. Ayan. Sabi dito, number 4, give her attention. Sabi dito, mothers listen as you pour out your heart. Di ba? Kalimitan, pag tayo may problema, kalimitan talaga yung mga kabataan may problema. Tama? Pag-ibig. Pag-ibig ba? Madalas ba ang pag-ibig? Kalimitan may problema. Kahit hindi sa pag-ibig, di ba? May problema sa eskwelahan, may problema sa, di ba? Minsan sa kalusugan, di ba? Pero takbuhan mo pa rin, nanay. Di ba? Pero ito, ano ginagawa ng nanay? Laging nakikinig. Di ba? Laging nandiyan. Kahit nga minsan hindi mo tawagin, laging nagdarasal para sa'yo, laging nangangamusta sa'yo. Isang beses, active kasi ako minsan sa FB. Yan. Ito, yung si Tita Tess, malayo ang kanyang anak. Di ba? Ang anak, syempre, medyo mahirap yun. Kumbaga, malayo ang anak sa piling niya. Diba? Alam mo yun, nakikita kong pumunta si Mila sa ganun. Kumbaga, thank you Lord sa safe trip, sa ligtas na paglalakbay ni Melissa. Yung mga simpleng bagay na alam mong kitang-kita mo kung ano yung nasa puso ng kanyang ina. Diba? Karamihan din dito. Karamihan. Hindi ko sabihin, pero lahat ng ito, nakita ko po kung paano nila tinitignan yung kanilang anak. Ngayon, sabi nga, it's time to pay back. Diba? Sa lahat, simulat sa pool, inalagaan ka, pinalaki ka ng iyong magulang. Ngayon, ikaw naman ang kailangan ng iyong magulang. Ikaw naman ang kailangan ng iyong ina. Sabi nga dito, love, sabi, yung love, okay, hindi mo lang kailangan to i-spell ng L-O-V-E. That's love. No, hindi natatapos doon. Sabi yan, love, kailangan mo itong i-spell o kailangan mo itong ilaan, ibigay. Sabi nga dito, yung time, sabi, hindi mo lang basta i-spell yung time, T-I-M-E. Hindi. Ito, kailangan magbigay ka ng time para sa iyong ina. Give your mother attention. Tama ba yung mga youth? Tama ba yung mga youth? Parang nahihiya na ang mga youth. Sige. Siyempre, sa akin din, isa din paalala yan sa akin. Then next, sabi dito, for the long run, di ba?
you got the attention ng ating nanay. Ngayon, it's time naman para tayo naman ang magbigay sa kanila. Okay, last. Ayan. Give your mother appreciation. Ayan. Appreciate. Diba? Thank you. Sabi niyan. Una, in-appreciate niya yung mother niya sa Panginoon. Thank you, God, for mommy. Sino ba to? Alaw. Ikaw? Ha? Ay, lalaki ba yan? Si Jeremy na lang ulit. Ayan. Give her appreciation. Sabi, our mother deserve our sincere gratitude, and not just on Mother's Day, but from a genuinely grateful heart when they least expect it. You won't always have your mom, so give her appreciation while you have her and she deserves. I-appreciate natin ang ginawa ng ating mga magulang. Sabi nga dito, simula nang ikay nasa sinapupunan, lumabas ka, pinalaki ka, nagkatrabaho ka, naging professional ka, hanggang sa magkapamilya ka, iniisip ka ng iyong ina. So, appreciate yung mga ginagawa ng iyong nanay. So, ibalik ko yung Proverbs 31:31. Yan. Sabi doon, honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Ibalik natin ang papuri at pasasalamat sa ating nanay. Tatapusin ko ang salitang ito sa isang, hindi ko masabi kung tula or sa isang sulat tungkol sa isang ina. Basahin ko, makinig na lang po kayo. Makinig po kayo. Sabi dito, sa aking inay, sa loob ng 9 na buwan, ako'y dinala mo sa iyong sinapupunan, iyong iningatan at inalagaan. Sa aking pagsilang, ako'y lalo mong minahal. Binigyan ng buhay kahit ang gabi ginawa mo na ring araw. Sa iyong mga kamay, ako'y dinuduyan, mahimbing na tulog sa bisig mo, aking inay. Sa aking paglakad, ngiti mo'y di mailarawan na ang munting anak nagsimula ng humakbang. Hinubog pinalaki sa iyong pagmamahal, haplos at kulang na lang ibigay mo pati ang iyong buhay. Dumating ang mga taon, pagkalinga mo'y walang humpay hanggang ako'y pumasok sa aking paaralan. Mabigat na gamit dala mo, aking nanay, di na ininda ang hirap para sa anak mong mahal. Pagtsatsaga mo'y di matutumbasan, pinaghahanda mo ba ako ng pabaong pandesal? O anong sarap, palaman, dairy cream at asukal, pinagmamalaki kita, ginawa mo ito ng pagmamahal. Naalala ko pa ang aming mga aklat, pinagtsatsagaang tagpi-tagpi ang lahat. Hanga talaga ako sa iyo, aking inay, ginagawang lahat para sa aming kinabukasan. Lumipas ang mga taon, di ko inasahan nang ako'y mapariwara at mapahiwalay sa iyo, aking inay. Di na kita inisip dahil sa kalayawan, dahil sa barkada at sa kasiyahang pansamantala. Kahit wala sa iyong piling iyong pinagdarasal ang iyong anak, huwag mapahamak at masaktan. Ang Diyos ay gumamit ng papilyang may puso't mapagmahal. Ako'y kinupkop at ginabayan. Sa aking pagbalik, bukas palad mong tinanggap ang iyong anak nang minsan kang sinaktan. O aking inay na may wagas sa pagmamahal, karugsong ng aking lakas, karugsong ng aking buhay. Patuloy na panalangin sa iyong inilaan. Makatapos ng pag-aaral at guminhawa ang buhay, hanggang aking nakamit ang aking tagumpay, kaya lahat ng ito'y sa iyo ko inaalay. Alam kong pangarap mo ako'y magkapamilya na may mag-alaga pagdating ng ako'y matanda na. Hanggang sa ngayon, ako'y iniisip pa o walang katumbas pag-ibig mo, aking ina. Ito naman ang masasabi ko sa iyo, aking nanay. Hayaan mo munang ikay aking maparangalan. Ikaw ay maasikaso at mapaglingkuran, maiparanas at maibalik ang binigay mong pagmamahal. Ansley.
Ako po yan. Ako po yung Liam na yan. Pwede ko ba tawagin yung nanay ko? Halika, Nay. Gusto ko lang ipakilala sa iyo sa inyo ang aking nanay na talagang kahit anong mangyari, napahiwalay ako ng napakatagal na taon, nandiyan pa rin. Napakaliit, pero incredible yan. Di ba? Kahit gaanong liit nito, ang pagsubok na dinanas namin, di ba? Talagang ibinigay niya. Lahat ng ina, ganito ang pangarap sa kanyang anak. Walang ina na gustong mapahamak ang kanyang anak. Kaya sa lahat po ng mga nanay, sa oras pong ito, kami po'y saludo sa inyo. Pwede palakpakan natin yung ating mga nanay. Ayan. Nay, mahal na mahal kita. Salamat. Salamat. At ito po yung challenge. Pwede tumayo yung youth. Asan yung mga youth? Asan yung mga youth? Asan yung mga youth? Sige tayo, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Sige. Ang iyong mga nanay ay ibinuhos lahat sa inyo. Bago kayo naging ganyan, ang dami nilang sakripisyong ibinagay para sa inyo. Kaya wala tayong dahilan para mag-question sa kanila. Ang hagad ng ating mga nanay ay para sa ating ikabubuti at ikabubuti para sa lahat. So sa ito, kung nandito yung magulang mo, lapitan mo at yapusin mo. Lapitan mo. Lapitan mo. Lapitan mo. Diba? Tayo na lang. Kung nandito yung nanay mo, lapitan mo. Magpasalamat ka. Diba? Alam nyo, ito yung pagkakataon natin, di ba? Para maibigay natin sa kanila yung pagmamahal na inilaan nila para sa atin. Tandaan nyo, wala tayo sa mundong ito kung hindi sa pag-aalaga ng ating ina. Kaya muli, ibigay natin yung palakpak sa ating mga nanay.